Makikita si Tia Isabel na nag-aabot ng sigarilyo at hityo sa mga dayuhang babae, habang ang mga babaeng Pilipina naman ay kusang humahalik sa kamay ng matandang babae. Narinig ni Tia Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis siyang nakapagsalita. Ay sus, Mariosep! Maghintay kayo ang mga bulagsak! Napakalaking handa nito, Mariosep. Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman, hindi na naalahanin ang ginustahan dati. Nahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biroan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilia na kura ng Binundok, si Ginoong Larua at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakakayamot ang bansang ito. Halata namang iba ang pamamahala rito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdildil ng kanin at mais sa bayan ng San Diego. Ngunit sa aking pag-alis, ay ilang matatanda lamang at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Noberensya. Baka damdamin ni Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala sapagkat matagal nang hindi tinuturi ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayo na siya sa mga taong walang galang. Sigurado naman hong hindi kasing saklap nang nangyari sa inyo ang nangyari sa amin. Nako! Nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, iginalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Nagmula pa siya sa Europa. Sinundo ko pa siya galing sa kanyang paglalakbay. Hinalulugod ko po kayong lahat makilala. Aba Padre Damaso, ang puro ng San Diego. Hinagagala ko pong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad daw, Reverensya. Hindi ka nagkakamali ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon na ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan ng inyong ama ay mapagkait sa inyo. Gracias, Senyor. Napapati ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya. Ang pagpapakilala ng bisitang wala siyang kakilala. Kinagagala ko kayo makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, wala pa rin natalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil dala mo rin iyong tinuran mula sa ibang bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang kapunan. Masaya nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Tinola ang ipinahanda ni Kapitan Tiago. Gaya ng inaasahan, nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro laeg at tuktak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro isa. Dahil sa sobrang inis ay humilip na lamang siya ng sabaw. Nang malapit na matapos ang hapunan, ay nagsalita si Ginoong Larua. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra. 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po yan ay parang aking bayan na nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawagin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa ng Espanya, wala na ako inisip ang ibang bansa kundi sa atin.
Kung gayon ay isa kang hangal na bunga. Bakit ka nagsayang ng pera sa pagpunta sa Europa kung gayon wala kang nagustuhan? Senyores, huwag kayong magtataka sa aming dating pura. Ginang-ginyan din ang pakikitungo niya sa akin nung bata pa ako. Ako, hindi na siya nagbago. Naku, tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanyo. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan niyo na kailangan lumisan. Pupunta po ako sa San Diego para sa Todos los Santos. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Paumanhin akin doon. Ngunit mahalaga ang katagpuin. Maaari mo namang antayin ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam mong matagal na niyang hinihintay. Nakita niyo na ang masamang dulot ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing ang sarili na mataas at nawawalan sila ng galang. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga kalihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging aral para sa inyo. Pagpatawad ninyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako, kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapalantagan ay nagdadala sa ating kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael, ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang mga kalihim na kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan ng Vice Capitan Tiago ay nag-aalangan. Sabi sa akin sa nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa pigilan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya lamang ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayo mag-aalala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ginoong, maaari niyo bang basahin laman ng sulat? Magsisigarahan ako kung ayaw ako sa kwarte. Talaga ba? Ipatawal mo kami. Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa kasi mas matalino ang tiyan niya kaysa sa utak niya. Malapas na ang bata. Mawa ka sa mga bata din ng kabesa, huwag mo silang sasaktan. Huwag kang makilang dito tanda. Yan ang dapat sa'yo. Wala nalaman ang tuloy nangyari sa aking ama. Napakalupin na sinapit ng aking ama. Patawad ko, ngunit kailangan ko munang umalis. Ibababaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ito pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Tinientes. Pagbabahagi ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Fernandas, senyorita. Mahabag na yung Panginoon. Tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagtawag? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko pa sana makausap si Maria Clara. Ay, nandito siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra. Salamat at dumalaw ka sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko lang po sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, tawagin mo siya sa kanyang kwarto. At malamang ay nag-aayos iyon o nangiiyak. Swerte ako at may pagkasunod tayo ng ating mga magulang upang isal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pa ng sumabahay na tulad mo. Napakatamis na yung dila, Crisostomo. Siguro dahil yan ay nabuhat mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Sa namagandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hanap ng iba? Sinungaling,
Hindi ako makapaniniwala na sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinakainiibig. Patawad aking sunda, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay ikaw dos ng Santas, kaya kailangan puntaan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at magwasay. Paalam aking minamahal. Pagkabayan ka, naway mo ito pa. Alam mo ba ninyo ang bundod ng aking ama? Opo, senyorito. Nilagyan ko po yun ng halaman ng Adelpha at Sampaga at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko po makalimtan. Ayun po, senyor. Pagkakalam ko po ay dito po nakalipin ang inyong ama na si Don Rafael Ibarra. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit gano'n ang puntod. Walang galang na ho. Alam mo ba ninyo kung nasaan ang puntod na may malaking krus at may ngalan na Don Rafael Ibarra? Ang krus? Na may mga bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Sinunog? Opo, pinasunog din ang kurang malaki. Kung gayon, bakit sinukay ang bundod ng aking ama? Saan mo dinala ang bundod ng aking ama? Inutusan po ako ng kurang malaki na ilagay siya sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman sinabi niya? Hindi po. Bigat mo ng bangkay at napakalakas sa ulan kaya inilaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Tawag po, senyor. Parang po. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra at hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastanganan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo na wala akong alam sa mga sinasabi mo. Kundi ikaw, sino? Sigurado akong di ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kurang si Padre Damaso. Sobrang galit at muhi ang nararamdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon ay tinahak na lamang niya ang daan patungo ng kanilang bahay. Crispin, hilala mo ng mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo. Hindi pa pwede, mapapagawin tayo sa Kristang Mayor. Oo nga pala, yan ang susuhurin mo ngayong buwan. Dalawang reales na lamang, Crispin. Bayaran mo yung sinasabi nilang ninakaw ko na dito sa simbahan para di na lang bubugin. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa Kristang Mayor. At yung sinasabi din ng ninakaw mo ay 2 onsang ginto. Natatakot kasi ako sa Kristang Mayor lalo na sa mga puro nila. Huwag mong sabihin niyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang bardugo ng simbahan, ang Sakristan Mayor. Mga kasaway na bata, dahil kailan kayo, wala na kayo nagawa tamang simbahan. Ikaw, Basilio, mumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. At hindi ka uwi ng alas 8, hindi alas 10 na gabi. Ngunit huli na ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. Ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggang hindi mo na ilalabas ang 2 mansang gintong ninakaw mo. Wala naman po kung ninakaw na ginto. Makasagin ka pa? Oh, aray ko po! Tama na po! Mga kayo! Aray ko po! Wala naman po ninakaw na ginto! Ito po! Samantala sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dabali na Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa inihanda ko ng kuya. Habang naghahanda si Sisa ay siya naman kanyang pagdating ng kasawang si Pedro. Nagugutom na ako. Aba, Sisa, ang masarap na inahin ka. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi,
sinasabi na ay nakain ng kanyang sugapang asawa ang ulam. Hindi mo man lang hihintayin ang pagdating ng iyong mga anak. Ganun ba? Magtabi mo ako ng isang reales. Baka maulit pa ako sa salita. Ginagamot ni Sisa ang sugat ng anak at nilagyan ng pampahilom. Pasensya na at nawinis na lamang ang natira sa inyo. Kinain kasi ko lahat ng iyong anak. Hindi ko po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya naman ako ginawa ng masama. Bakit hindi makauwi si Crispin? Pinurasahan siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw siya ng 2 onsang ginto, pero hindi naman talaga. Mga baging Panginoon, hindi naman gano'n ang aking Diyos. Huwag kang mag-alala. Bukas ay pupuntahan ko. Kinaumagahan ay maaga namita si Sisa ng mga pinakainog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Sa kumbento ng simbahan, Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ina ng sakristan na si Crispin. May dala po akong mga gulay para sa kila. Sige, lagay mo na lang dyan. Ano? Kahit saan dyan. Maaari ko po ba makausap ako? Hindi maaari, may sakit ang sura. Hindi yun, maaari ko po ba makausap ang anak ko na si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay. Ngayon si Crispin ay naiwan dito. Naiwan na. Ngunit tumakap naman matapos maglakaw ng mga maraming bagay. Hala, baka nga hinahanap na siya ng mga guardia civil sa inyo eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsakit ang kura. Hoy! Yung masisisa akin na ng mga magnanakaw na bata. Opo, ako masisisa. Pero hindi mo na lang ang mga anak ko. Pero magpangmangat pa, ilabas mo lang yung mga anak. Nakatakas ang iyong nakakatandang anak. Asan yung mas bata? Hindi ko alam kung nasaan siya. Gagawin ko po siya yung nakakuha. Kung yun, ikaw ay sumama sa amin. Hindi ka makakalabas ng kwartil ang hindi mo nito sa akin ng mga anak mo. Marsilio! Marsilio! Nasi na kayo! Mga anak ko! Ikaw, nakita mo ba si Basilio at si Crispin? Hindi. Sige, sabihin mo na lang sa akin kung nakita mo ang mga anak ko. Kapanda ko lahat ng kailangan bago magbukan ni Wayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa kanyang tinig na waring napakahirap. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Maging sumusingang at anday ay nakababalitang pinapagayaan niya ang kanyang sayo at madalas hindi siya kumakain. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa narito na siya. papunta si Padre Salvi kina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Napipilitan ang ngiti nito. Masyado malamig ang hangin sa labas. Di ba kayo natatakot magkasakit ang makasipon? Magandang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may bati sa Gubat Poy, Daraos, malapit sa puno ng Balete. Iyon po ang napili lugar ng mga dalaga. Sigurado ako na wala na ang aking sama ng loob sa mga nangyari noon. Kaya nagagala kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Isang lalaki ang sumalubong kay Ibarra habang siya'y naglalakad. Hindi niyo po ba ako nakikilala, Ginoong Crisostomo Ibarra?
Subalit may 2 araw na kayong hinintay ang inyong pagdating sa bahay ng Diyo. May kailangan kayo sa akin. Tinatawag nila ako kung saan ko ngayon walang gustong tumulong sa akin. Nawawala ang aking 2 anak at nabaliw naman ang aking asawa. Anong kailangan niyo sa akin, Ginoo? Nais ko po humingi ng tulong sa iyo. Tumabay kayo sa akin sa paglalakad. Naglakad na ang dalawa hanggang sa tuluyang nawala. Alam mo, ganda pagkasta na tinawag sa lawan. Hindi ba dito? Oo, salamat ko sa iyo, Maria Clara. Baka nakakabulabog ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina noong kapanahunan namin. Natanawan nila ang paparating na mga kalalakihan. Tila may ibig mamalimot. Nagbigay galang ang mga binata samantalang naging kaya't umulan ang mga dalaga na nasa harapan na nila ang mga ito. Victoria, maaari mo bang umisin ang iwas nagsasabitin? Sige na, Victoria. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ko bang umawit sa amin? Ngunit nalulungkot ang aking mga api. Ayos lang yan. Pumayag ka na. Sige na. Maaari pa sa susunod na lang. Sige na nga. Piloto sa potasyo, piloto sa potasyo. Tariyan po pala kayo, Ginoo. Nabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo, gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinapangarap iyan. Pangarap ng baliw at iisipin din nilang baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa isang mapagkakaroon baliw. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto ay dinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Senyor, baka gusto niyo magpalagay ng kaalabukan ng balong. Hindi na, alkalde. Bayaan niyo lang yung simbahan sa kanyang trabaho. Bumaba kayo, senyor. Kung hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Napinipinitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra na sa pagbaba. Nagsigawan ng lahat dahil sa Senyor! hindi inaasahan. Huwag mag-alala, ligtas ako. Ang taong nagugos. Naku, nahulugan siya ng mga bato. Kailangan natin maimbestigahan ang pangyayaring ito. Senyor, may gusto kong kumausap sa iyo sa lahat. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi nga ay kakilala mo daw siya. Sige, punta natin siya. Elias, hindi ko rin nakakaalam ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad sa inyo, pero kailangan mo talaga na magiging. Marami kayong magiging nakaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nagtatago sa likod ng nakangiting mukha at mabuting katauhan. Nilulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong yung kanina. Kung nabuhay siya ay malamang sa pakinabangan natin siya upang matuntun ng iba ko pang kaaway. Patawad na Ribara, ngunit nagkakamali kayo. Magalit na itong sa buhay magtatago na lamang. Deno, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, niligtas niyo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo uli? Oo naman, senyor. Kahit kailan niya naisip, kahit kailan niya nakakatawa. Paalam, Elias. Isang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-altede sa syudad. Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakakatawa mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagbumukha lamang silang mangmang na nagdudungan-dungan. Subalit ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto?
Ngunit ang isang paalan ay mayroon lamang 4 na bader at isang bubong sa sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat sapagkat ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng ama ng isang ulupong na namatay sa kulungan at ni walang mahigaan. Sa sobrang galit ni Ibarra ay hinawakan niya ang leeg ng pare upang hindi ito makakilos at saka iniamba ang matalim na kutsilyo. Wala kahit sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Isang paring ito ang aking pinaka-iniiwas-iwasan. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Sa siyang demonyo nagbabanal-banalan. Huwag, Senyor. Huwag ninyo hayaan ang sarili ninyo magkasala sa Diyos. Pagdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung nago o lusak ang dumadaloy sa mga ugat mo. Iniangat ni Crisostomo ang braso at aktong uuntayan ng saksak si Padre Damaso sa dibdib. Crisostomo, huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Nitawan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo, ay nais kayong kausapin ni Don Crisostomo Ibarra. Ng Ibarra, sinasabi ng kanina ni Padre Damaso. Opo, at napatawanan ng ex-communist. Papasukin ko siya. Gusto ko siyang makausap. Pumasok ka, Senyor Ibarra. Maupo na kayo, Kamahalan at Senyor Ibarra. Sa karangalan na makilala ka, Sir. Sinulat po ako ninyo sa inyong kabaitan, Kamahalan. Sa bansang ito ay di na tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalis ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako ang nanunod sa bansang. Gracias, Kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung ba't pinupuri kayo sa Madrid ang inyong kahusayan. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at makilala ko. Sige po, aalis na po ako. Maraming salamat din po. Takbong nanawag si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Magandang umaga, mga panaghuli. Magandang umaga. Pinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Sinamahan ni Kapitan Tiago ang mga panauhin sa kani-kanilang silid. Huwag nating hayaan dumanak ang dugo, Kapitan. Tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Hindi ako kumpensado, lalo't na sa isang mayaman. Halos lahat ng mayaman ay walang ibang ginagawa kung hindi magpayaman pa. Hayaan niyo po akong gawin ng mapayapang planong ito. At kung kay hindi nagtagumpay, Kung gayon, nalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. maghihintay ako, Arias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana magtagumpay ka sa iyong binabala. Ang papangit ng mga bahay dito. Talaga isang inyo lang mga maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lang magbigay pugay sa katulad nating isang maharlika. Nakasalubong ng mag-asawa ang Alperes, ngunit tinignan lamang sila nito. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag ka dito mag-iskandalo, makakahiya sa mga tao. Kayo? Kakinggitan namin? At bakit? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. So sobrang sophisticada kong tao, hindi nakakapasok ang Alperes sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentisina Señora Pupot, hindi nga nakakapasok ang Alperes, kundi ang mga pilakyod na katulad ng iyong asawa. Away? Sige, pagbibigyan kita. Hindi naman totoo. Sos Maria Joseph Consolacion, anong dulo na naman ito? Magtigil ka, nakakahiya sa mga tao. Magsitigil kayo! Para kayong mga hayop! Mga edukado pa naman kayo! Ni Ibarra ay nagpasakay pala sa maraming bansa. Marahil magkaparehas kami ni Ibarra na buhay. Pinaris, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sablero. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang siliran niya ay iba kami. Responsibilidad mo may pagtanggol kami. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina.
Kung ganon, ano ang gusto mo mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay aamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi siya ipapakasal kay Ibarra kung hindi kay Linares. Nalaman na magkakaroon ng malaking pag-aalsa at kayo nakatandang mapahamak, kailangan niyo nang umalis. Saan ako pupunta? May naghahanap sa akin? Kahit sa lugar sa Maynila o sa bahay ng makapangyarihan. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasultan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na lalong kapahamak sa akin. Ngayon ninyo patunayan na mahalaga ang mga praile. Isang babae ang kinumpisan ngayong gabi. At meron silang inandang isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong huliin ko? Huminahon kayo. Kailangan niya paghandaan ng kanilang pagsasalakay upang sila'y mahuli. Dali-dali na pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Pumasok ng bahay si Ibarra at bakas ang nakatinding kalungkutan. Kinakakapitan ni Maria Clara ang kasintahan, ngunit narinig ang magkakasunok na butok ng baril. Pinapasok ni Tia Isabel ang dalawa sa kwarto. Nanawag si Ibarra kaya napigilan ni Tia. Ibarra, sandali lamang! Nagmadali sa paglakad si Ibarra hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Ano na nga ng Espanya? Gusto niyo ang pinto? Tumilip sa bintana si Ibarra at nagdasa ng baril. Inuuli namin kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Sukartan na kayo magtanong. Kung nakangako hindi kayo tatakas, hindi namin kayo igagapos. Nakita ng Donya na paparating si Maria Clara. O Clarita, iha! Ikaw talaga ang dinadala namin dito. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami napunta rito upang mapag-usapan ang mga pag-uusap na hindi natapos noon. Mawalang galang na po. Babalik na po muna sa aking sarili. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ako ang mangyayari sa Pilipustero. Sige sa mga hindi natukoy. Maniniwala ko'y dapat siyang bitahin. Gaya ng mga Salarinong magsikan sa taon 1872. Sa akin ay dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kasulatan na kanyang inihayag. Ano ang nais mo sa kalugan? Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga tiga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Ang sulat ay galing sa isang babae na ibinigay sa kanya bago siya pumunta sa Europa. May malalabong mga pahayag at talata na ipinagpapalagay na naglalaman ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at pusong sinuko ang sulat sa mga taga-usig. Marami nila nalaman ng pamalan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang pinagkamalang binigyan. Crisostomo! Ako nga, ibang kayo ng aking ina ay nangako ako. Naliligayanin kita, ano man ang aking maging kapalaran. At punta ako rito para pa rin ang pangakong bigyan. Pag ikaw ay di tumupad sa ating sumpaan, nalalayain na kita. Itawarin sana ko na alala na aking ina sa sasabihin ko sa'yo. Sa kalagitnaan ng aking karamdaman ay nalaman ko ang aking tunay na pagkatao. At kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa'yo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May iniwan na sulat ang aking ina. Ibinigay ito sa akin ng taong nakababatid ang aking linya. At kapalit nito ay ang sulat na binigay mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina ay napilitan akong ipagbalik ang sulat mo. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking linya.
Ngayon, magagawa mo pa kaya akong lipakin? Maria, siya ang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo, yan ang gusto mangyari ng kinikilala ko ako. Tinahalan ko talaga niya ako kahit hindi niya tutulog. Kaya't bilang gabi ay kailangan ko siyang sundin. Ngunit hindi ko makikimot na naging sumpaan natin. Anong ibig mo mangyari? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako ulit. At hindi na ito makakikimitan. Ano ang mangyayari sa'yo? Umakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal mo na lamang ito. Paalam, Crisostomo. Nakita nila sa harapan ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawa. Tuklasan na nila ang iyong pagtakas. Pinahiga ni Elias sa bangka si Crisostomo upang hindi makita. Saan ka galing? Nagresyon ako ng damo sa Popong at Sakura sa Maynila. Sige, maaari ka nang tumuloy. Basta tuwag ka lang magkasama ng isipin sapagkat may isang bilanggo na nakatakas at may pinaghahanap. Paano ko siya makikilala? Iiwas tayo upang mapagkamalan akong Penyang Francia. Marapat siguro na tayo mag-imagsip. Nagpatuloy sa pagsagawan si Elias. Andito na tayo sa Santa Ana. Iyan ang palwa. Umiga ka at tatagpanuloy kita ng bayong. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. Crisostomo, mahuli tayo. Kayo na lamang ang mamangka. Tatalon ako. Lulundag ako sa tubig. Ililigaw ko sila. Huwag kang umalis, lumaban na lang tayo. Hindi pwede. Hindi tayo mananalo. Wala tayong sandata. Sige, samahan na lang kita.